So, hello po. Ah, Nag-ask kasi yung friend ko, si Miss Sylvia, na mag-share about my encounter with God. So, I will take this opportunity and thank you, Sylvia, ang aking kapatid sa pananampalataya, sa tiwala na ibinigay mo sa akin na makapag-share ng aking testimony. So, simulan ko na nung bata pa ako, I was raised a Christian naman po. And nung tumatanda tayo, mga high school, ganun, nagbabago yung mga desisyon natin sa buhay. Parang hindi na tayo dependent sa ating mga magulang. We have our own decisions, we make our own decisions, and then may mga natututunan tayo sa ating mga paligid, kahit masama pa yan, kahit worldly pa yan, yun, natututunan natin, and then we hang out on those. So, nung sinabi ko naman sa sarili ko na pag mag-college ako, hindi talaga ako mapupul na magkaroon ng bisyo. Pero time will tell talaga. Kasi nung nag-college ako, first year, second year, third year, hindi naman ako na nagkaroon ng bisyo. Nung fourth year lang, parang gusto kong nagkaroon ng freedom sa sarili ko na matry ang mga worldly na pinupuntahan ng maraming tao. Yung mga barkada ko, ganon. So, nagtry ako ng alcohol. Yes, uminom ako, and then from that on, parang in-enjoy ko. So, I was drinking alcohol that time nung fourth year college ako, mga second semester. Hanggang sa nag-graduate ako. So, naging nabarkada na ako. Ikaw naman yung, syempre, ang dami talagang distraction pag pumunta ka sa city. So, dapat talaga may proper guidance ka sa mga magulang mo kung ganun. Hindi yung napapabayaan ka, kasi yun yung mga ibang responsibility na dapat tingnan ng mga magulang. Kasi may pagkulang ka talaga sa maturity, may mga bagay na hindi ka naiintindihan na kahit gustong ipaintindi ng magulang mo sa inyo, hindi mo talaga sila makukuha. Kasi kulang ka sa maturity. Hindi mo maintindihan yung mga advice nila sa'yo. So yun, back to that. Sa bisyo ko, nag-continue yun hanggang nag-graduate ako. And then, naging parang rebel ako sa Diyos. And then, I made my own decisions na akala ko sa aking mga decision na yun, I will be successful sa aking mga ginagawa, or yung only the fittest survive, or yung ipupush mo yung gusto mo na naiisip mo, pero hindi mo alam na mali pala yun, mga ganon na bagay. So, there was a time, mga about a year after my graduation, na
paghahanap-hanap ko ng trabaho kasi nag-apply ako ng trabaho naman pero palaging hindi natutuloy or naka-cancel siya, so hindi ko ba alam. And then napagod ako. Nakita ko yung sarili ko na ano ba to? Ba't ganito ang nangyayari sa buhay ko? So, parang yung TikTok na pagod. Iyon po. So, nag-watch ako ng Christian movie, and then na-touch ako. Parang yun na yung time na turning point ko. So, ginamit ng Diyos ang movie na kunin yung attention, yung makuha niya yung attention ko sa kanya. So, nung after ng movie na yun, and then nag-pray ako, na-realize ko at parang nakita ko sa sarili ko na parang I am so dusty. Parang, halika na anak ko, parang sinasabi ng Diyos na madami na akong mga putik. And then, nagkaroon talaga ako ng dream na parang yung mga damit ko, parang marumi na. So, kailangan ko ng washing. Kailangan kong bumalik sa Panginoon. Then, nag-pray ako kung saang church ako pupunta. And then, pumunta ako ng church, and then doon ako nag-start na mag-start na bumalik uli sa Panginoon. And it was so true na talagang gusto ko yung hinahanap ng puso ko. And then nakala ko ganun na lang, okay na. Pero nung pumupunta ako sa simbahan at sinasabi ko yung yearning ko sa Diyos na babalik loob ako sa Kanya, na gusto ko siyang i-serve, gusto kong magsilbi sa Kanya, na lahat ng gusto kong masabi sa Panginoon personally when it comes to my relationship with Him. And then dun yung nag-start na test yung integrity ko, kasi may nag-offer ng job sa amin, and then pumunta ako sa ibang bansa, and then yung mga naranasan ko doon, hindi ko na-expect mga paghihirap, kasi alam niyo, Arab world yun, and then yung kapalaran ko doon, parang maalaala mo kaya. So, it's been so difficult yung naging pagpunta ko doon. And then, it's a long story po, so maybe abangan nyo na lang if isusulat ko siya. So, ganon, nag-pray ako. Talagang yung Diyos na yung aking naging sandalan doon. Siya yung naging lakas ko para ituloy yung buhay ko, yung nag-ask ako sa Kanya na tutulungan niya ako. And then, after a year ng paghihirap, after a year ng
tears after a year ng difficulty, after a year ng pagpipray ko, doon na-test yung mas lumapit pa ako sa Diyos, mas marami akong natutunan sa Kanya, doon sa mga pagsubok na hinaharap ko doon sa Arab country. And then, tinulungan naman niya ako. God is really faithful. And, yun, it's a miracle talaga na nakabalik ako dito sa ating bansa. It's by God's grace, it's by God's mercy. And God works in a mysterious ways talaga. So, doon time na na-capture talaga ng Diyos ang aking puso. Kasi nakita ko kung paano niya tulungan yung mga anak niya, yung mga lumalapit sa Kanya. So, hindi man yung naiisip natin na ways natin, pero meron talagang timing ang Diyos. He has His own timing in helping you. And you have to wait. You have to be patient. You have to be patiently waiting. Pag nagpipray ka ng anumang pinagdarasal mo sa Diyos. So, when I'm back home, nagpatulong ako sa simbahan pa rin para mag-heal kasi ang dami kong trauma, ang dami kong mga napagdaanan doon. So, nagkaroon ako ng trauma, nagkaroon ako ng konting depression, and then, kailangan ko talaga yung healing kasi parang I'm back but I'm wounded. And then, I prayed and it took years talaga. But I still hold on to the Lord. Ang dami mong gustong gawin. Gusto ko ring mag-give up, pero pag mag-give up ka, saan ka pupunta? Wala kang ibang mapupuntahan kundi sa Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin. So, ang daming naging challenge and testings sa faith ko. Ang daming times na gusto mong mag-give up, pero pag pumunta ka sa Diyos, tutulungan ka talaga. And then, you have to really be patient on the process. Kasi maraming gustong ituro ng Diyos sa'yo na dapat mong matutunan para maging malakas din yung faith mo sa Kanya. Then, so yun, habang nagjo-journey ka sa Diyos, binibigyan ka ng lakas, binibigyan ka rin ng mga encounter, and then, mga revelations para maging strong ka sa journey mo kasi ang dami talagang mga ways na and challenges na pwede kang mag-give up. Pero may mga ways na tutulungan ka ng Diyos, na i-reach out ka para magiging strong ka pa rin. And then, in your part, talagang you need to cooperate rin. So,
yun. Pag nagkaroon ka kasi ng encounter ng Diyos, yung parang may nilagay siya sa iyo na hindi mo naiintindihan, pwedeng hindi rin naiintindihan ng ibang tao. Parang may tinatak siyang zeal sa'yo na hindi mo siya basta ma-let go. Tsaka yun, tutulungan ka ng Diyos na inurture yun, yung pananampalataya mo sa Kanya. And then as you go on, He will anoint you. Fresh anointing. Pag kailangan mo, nagle-level up talaga from glory to glory. Ganon. So, I believe na God is still working on me and then on the process. So, hanggang dun na lang muna. And then, we can continue kung may time kami ni Madam Sylvia na mag-meet about sa mga ibang encounters. So, to God be the glory. Thank you sa pakikinig.